sa isang mundong pinaghaharian ng digmaan, pagtataksil at walang humpay na pagdanak ng dugo. Isang pangalan ang kinatatakutan ng lahat, Ghislaine, ang walang awang bayarang mandirigma. Minsang itinuring na alamat sa larangan ng digmaan, siya ang sandatang ginagamit ng mga hari ngunit kinatatakutan ng mga sundalo. Ngunit kahit ang pinakamalakas ay maaaring mamatay, lalo na sa kamay ng kanyang sariling kaalyado. Pinagtaksilan, pinatay, at isinumpa ng sariling kaharian na minsang pinrotektahan niya. Ngunit sa isang bugso ng tadhana, muling nagbukas ang kanyang mga mata sa nakaraan. Ngayon si Ghislaine ay hindi na basta isang mandirigma, siya ay isang aninong may misyon, may plano. Tunghayan ang kanyang pakikibaka hindi lamang upang itama ang nakaraan, kundi upang ipaghiganti ang kahariang winasak ng mga traidor, isang hakbang bawat kaaway, isang plano bawat galaw. Ito ang kwento ng isang sundalong bumalik, hindi para mabuhay, kundi upang maghari sa sarili niyang paraan. Nang nagpakilala si Ghislaine bilang Baron ng Fenris, nagulat si Crank, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, hindi niya inasahan na may isang maharlika mula sa ibang bansa ang darating sa kanilang lugar. Habang pinipigilan ni Ghislaine ang isang bandido, biglang sumugod ang kasamahan nito upang tapusin siya, ngunit mula sa likuran, dumating si Belinda at tinutukan ng sandata ang bandido, dahilan upang hindi matuloy ang plano nito. Nang makita ito ni Crank, agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na tumigil na. Matapos hamupa ang tensyon, magalang na binati ni Crank si Ghislaine at malugod na tinanggap ito sa Kraken Gambling House bilang isang mahal na panauhin mula sa karatig bansa. Ngunit mahinahong ipinaalala rin ni Crank na sana ay naiwasan ang gulo kung nag-ingat lamang sila. Inutusan ni Crank ang kanyang dalawang kasamahan na itabi ang kanilang sandata. Sa isang matalim na tingin, inutusan din ni Ghislaine si Belinda na itago ang kanyang armas, at agad naman itong sumunod. Binanggit ni Crank na nais pa rin niyang ipagpatuloy ang laro. Aniya, utang nila ang karangalang ito sa isang kagalang-galang na panauhin, kahit na sa isang lugar na kasing liit nito. Tumugon si Ghislaine na may hinahanap lamang siyang tao, at nagkataon na narito ito. Napatingin si Claude na may halong pagtataka nang tawagin siya ni Ghislaine, inutusan siyang tumayo, at diretsahang sinabi ni Ghislaine na narito siya upang kunin siya. Samantala, nagsimula nang maglaro si Alpoy, pinaikot niya ang dice at inilapag sa mesa, at lumabas ang tatlong numerong 1, isang final victory na nagkakahalaga ng 1,000 puntos. Kumislap ang mata ni Alpoy sa pananabik habang nakatitig sa napakaraming pera. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kalaban na natalo lamang sila sa isang baguhan, napaisip sila kung bakit tila nasa kanya ang lahat ng swerte, dahil sa pagkamangha, napaakbay si Ker kay Alpoy at tinanong kung magkano na ang kanyang napanalunan sa sobrang ikling oras. Hindi inaasahan ni Ker na may taglay pala si Alpoy talento sa pagsusugal, napaisip siya, sa loob lamang ng ilang minuto, kumita siya ng higit pa kaysa sa kinikita niya sa buong araw sa pagbebenta ng Magic Scroll, napahawak siya sa kanyang dibdib, may kakaiba siyang nararamdaman, isang kabog na matagal na niyang hindi nararanasan, lubos siyang na-excite sa sugal. Habang ninanamnam ni Alpoy ang kasiyahan, napatingin si Ker sa kabilang direksyon, napansin niya ang kakaibang kasiglahan sa kabilang panig ng bulwagan. Hindi makapaniwala si Belinda na ito ang sugarol na hinahanap ng kanyang young master. Agad naman itong sinang-ayunan ni Ghislaine, na siyang ikinagulat ni Claude, humingi ng pasensya si Crank kay Ghislaine at ipinaliwanag na hindi pwedeng baliwalain ang nangyari. Ayon sa kanya, hindi naglaro ng patas si Claude, nandaye siya, at kailangang pagbayaran yon. Napaisip si Ghislaine kung totoong ang nandaye si Claude, ngunit bigla na lamang napangiti si Claude, pagkatapos ay lumuhod ito sa harapan ni Ghislaine habang umiiyak. Yung perang ibinigay niya sa kanya ng buong bukas palad, nawala lahat dahil sa daya. Paliwanag ni Claude, lahat ng dice dito ay kontrolado nila, masusi nilang sinusuri ang mga gamit para walang makalusot na pandaraya, kaya hindi ba't nakakapagtaka na biglang lumitaw ang dayang dice, eksaktong nung malaki na ang kanyang sugal. Nagulat si Belinda sa mga pinagsasabi ni Claude, hindi pa niya kailanman nakita ang kanyang young master, bakit siya nagsinungaling ng ganyan, habang nakatitig si Ghislaine kay Claude. Sinubukan ni Belinda na lumapit ngunit pinigilan siya nito. Lumapit si Ghislaine kay Crank at tinanong kung ano ang opinyon niya sa mga sinabi ni Claude. Saglit na napaisip si Crank, at tinanong sa sarili kung saan nakuha ni Claude ang ganoong kalaking halaga. Hindi niya alam kung paano siya nasangkot sa kanya, sagot ni Crank, pero hindi niya dapat basta-basta paniwalaan ang sinasabi ni Claude, hindi ba't ganyan talaga ang mga manloloko? Ipinaliwanag pa ni Crank na si Baron Austen ang tunay na may-ari ng Sag-Alan, anumang estado ng isang tao, kapag gumawa siya ng gulo sa lugar na ito,
hindi maiiwasan ang diplomatikong alitan. Sabihin na lang nila hindi na nangyari ang insidenteng ito, dagdag ni Crank, maaari ba niya silang iwan ng tahimik? Matapang ang naging tugon ni Ghislaine, aniya, ikinalulungkot niya ito. Ngunit hindi siya papayag, para na rin kasi silang ninakawan ng pera. Nang marinig ito, biglang nag-iba ang reaksyon ni Crank, dagdag pa ni Ghislaine, mukhang kailangan nila ang lalaking ito, kaya mas mabuting humanap na lang sila ng kompromiso. Habang inaakbayan niya si Claude, napatanong si Crank kung anong klaseng kompromiso ang kanyang tinutukoy. Agad namang ipinaliwanag ni Ghislaine na maglaro sila, kasama siya. Kapag siya ang nanalo, mapupunta sa kanya si Claude pati na rin ang perang napanalunan nito. Buong tapang niyang idinagdag na kung siya naman ang matalo, isusugal niya ang kanyang katayuan at buong yaman. Hindi maiwasan ng mga nakarinig na magulat sa kanyang panukala, si Claude ay bahagyang nabahala at mahina itong bamulong na pinahahalagahan niya ang suporta ni Ghislaine. Ngunit sino ba siya para umabot sa ganitong punto? Tumingin si Ghislaine sa kanya ng seryoso, saka siya inakbayan at sinabihang siya ang taong mas nangangailangan kay Claude. Dahil dito, naghanda na si Crank, matagal na rin kasi mula nang huli siyang nakipaglaro sa isang mapusok na maharlika, napangiti siya. Kung pupunta ka nga naman sa isang bahay sagalan, dapat lang na makipaglaro. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, malakihang pastahan ito. Hindi sila makapaniwalang may naglakas loob na hominin si Crank. Dahil sa nangyari, wala nang panahon para mainip. Nang ilabas ni Crank ang dice, ipinaliwanag niya ang simpleng patakaran. Kung sino ang makakuha ng pinakamababang numero, siya ang panalo. Kapag tabla, tuloy lang ang laro hanggang may manalo. Sa panahong ito, hindi na kaya ng mga maharlika ang masyadong komplikadong laro, at alam nila ito. Kalmado lang na sinang-ayunan ni Ghislaine ang panukala at agad niya itong pinasimulan. Hindi makapaniwala si Crank, mas mainipin pala siya kaysa sa inaasahan. Sinimulan nila ang laro sa pamamagitan ng pagtos ng barya. Pinili ni Ghislaine ang heads, habang si Crank naman ay tails. Paglapag ng barya sa mesa, tails ang lumabas, kaya't si Crank ang mauuna. Naghanda na si Crank para i-roll ang dice, ipinasok niya ito sa isang baso at inalag-alog. Napahiyawan ang mga tao sa paligid habang si Belinda ay naiinis sa dami ng naabalang tao para lang sa isang dice. Ngunit habang inaalog ang baso, palihim siyang nagpalit ng dice sa isang espesyal na may pabor sa kanya. Nang ibagsak ito sa mesa at buksan, lumabas ang numero 1, ang pinakamababa. Ang unang puntos ay napunta kay Crank. Namangha ang mga tao, naisip nila, bago pa man tuluyang magsimula ang laban, tila tapos na ito. Napaisip sila kung bakit pinili pa ni Ghislaine na makipaglaban kay Crank. Mula sa likuran ni Ghislaine, hindi mapakali ang dalawa niyang kasamahan, lalo na si Belinda. Ngunit kalmado lang si Ghislaine, si Claude naman ay hindi maiwasang mapatingin kay Ghislaine, punong-puno ng pagkabahala. Nagawang asarin ni Crank si Ghislaine, sinabing kahit mataas ang pusta, baka matapos agad ang laban. Ngunit matapang siyang pinatahimik ni Ghislaine, hawak ang dice, sinabihan niya si Crank, ang bibig niya mas mabilis pa sa kanyang kamay. Nagulat si Crank sa sinabi nito at sinang-ayunan siya. Gayunpaman, sa isip niya, ito'y isang panlilinlang lamang, pinipilit lang niyang maging kalmado upang maitago ang kanyang nerbiyos, ngunit kitang-kita ito sa kanyang kilos. Samantala, si Ghislaine ay maingat na sinusuri ang dice para sa kanyang paghahanda. Habang pinagmamasdan nito ni Crank, iniisip niyang ang lahat ng ginagawa ni Ghislaine ay walang saysay. Ang sekreto ay nasa isang espesyal na tasa na may butas sa ilalim, at isang may timbang na dice na siguradong magpapakita ng numero 1, nakalilihim itong nakatago sa pagitan ng mga daliri niya. Habang inaalog-alog niya ang tasa, palihim niyang pinapalitan ang dice, sa harap mismo ng lahat, na para bang walang nangyayaring daya. Ngunit hindi basta-basta si Crank, kumpiyansa siyang umiti, sa isip niya, kahit ilang beses pa silang maglaro, hindi mananalo si Ghislaine. Samantala, naghanda na si Ghislaine, tahimik siyang naglabas ng mana mula sa kanyang kamay at inilagay ito sa loob ng baso kung saan naroon ang dice. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang kanyang resulta. Nang inilapag na niya ang baso sa mesa, mariin niyang sinabi sa lahat na ang pinakamababang numero ang siyang mananalo. Sa pagbukas ng baso, bumulaga sa kanila ang isang pinong durog na dice, pulbos na lamang ito. Diniklara ni Ghislaine na ang kanyang puntos ay 0. Napailing si Crank sa gulat at hindi makapaniwala sa nakita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, ang dice ay naging pulbos, may 0 na puntos, at posible ba yun? Kung pwede yun, maaaring matalo si Boss Crank. Napabuntong hininga si Belinda habang si Claude ay hindi maiwasang mamangha sa kanyang nasaksihan. Galit na galit naman si Crank,
tinuro niya si Ghislaine at sumigaw na hindi siya papayag sa nangyari. Isa raw itong malaking kalokohan, daya pa rin daw yun kahit pamaharlika si Ghislaine. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, bigla siyang hinawakan ni Ghislaine sa kamay, matindi ang puwersa, napangiwi si Crank sa sakit. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Ghislaine ang isa pang dice sa kanyang kamay, nang ibagsak ito sa mesa, doon tuluyang nailantad ang pandaraya ni Crank. Nagbago ang ekspresyon ng mga tao, isang katahimikan ang bumalat sa silid, hindi sila makapaniwala, si Boss Crank pala ang nandaya, mula noon pa. Pinaalala ni Ghislaine ang mga salita ni Crank kanina, makatarungan at patas ang laro sa banal na bahay sag-alan, ngunit ngayon, nahubaran na ang katotohanan, tumulo ang malamig na pawis sa mukha ni Crank, hindi siya makapaniwala, paano nalaman ni Ghislaine ang lahat. Sa desperasyon, hinugot ni Crank ang patalim mula sa kanyang tagiliran at mabilis siyang sumugod kay Ghislaine, ngunit madali lang itong naiwasan ni Ghislaine, nagulat si Belinda at Claude sa bilis ng pangyayari. Ngunit ngumiti si Ghislaine ng bahagya, kung nagsabi lang siya ng totoo sa simula, ay hindi sana sila umabot sa ganito, ang mga siga na tulad niya ay hindi nababagay sa pagpapanggap na may asal. Habang naghahanda na ang mga tauhan ni Crank para umatake, itinanggi ni Crank ang lahat. Wala raw siyang alam sa paratang ni Ghislaine, ngunit hindi na niya ito palalagpasin pa. Sa isang sigaw, inutusan ni Crank ang kanyang mga kasamahan, hulihin siya. Agad namang tumugon sila, at buong bilis na sumugod patungo kay Ghislaine. Nag-utos si Crank sa kanyang mga tauhan na tapusin si Ghislaine, agad naman silang tumugon at inihanda ang kanilang mga sandata upang patayin si Ghislaine, ngunit sa kabila ng panganib, kalmadong tumayo si Ghislaine, at sa isang matalim na tingin ay tila nahulaan na niya ang susunod na mangyayari. Sinubukan siyang saksakin ng isang lalaki, ngunit mabilis na nakailag si Ghislaine at tinapak lamang ang kamay nito. Sa kabilang banda, may nakaabang pang isa pang tauhan ni Crank na susugod din sana sa kanya. Ngunit ginamit ni Ghislaine ang braso ng naunang kalaban upang makatalon sa ere. Ginawa rin niyang tangtungan ito upang makalapit kay Crank. Habang papalapit siya, nakahanda na si Crank sa posibleng mangyari. Buong tatag niyang sinalubong si Ghislaine ng isang saksak paitaas. Subalit mabilis na tumambling si Ghislaine sa ere at dahan-daang bumaba sa likuran ni Crank. Sa kanyang paglapag, agad niyang tinutukan ng espada sa leeg si Crank. Nang maramdaman ni Crank ang talam ng espada, napatigil siya sa gulat, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang napuno ng pagkalito ang kanyang isipan, nang makita ito ng kanyang dalawang tauhan, nabahala sila at tinawag ang pangalan ni Crank. Ngunit bago pa sila makagalaw, may nakatutok na ring patalim sa kanilang mga leeg, dumating pala sina Belinda at Care. Dahil dito, nagawa nilang mapigilan ang tatlo, sa malamig ng ngiti, binalaan ni Care ang mga tauhan ni Crank na dapat ay maging matalino sila sa pagpili ng kalaban, sinabihan naman ni Belinda si Ghislaine kung ano na ang susunod nilang hakbang. Tumugon si Ghislaine at sinabi, tulad ng kanyang binanggit kanina, na kailangan nilang mabalik si Claude at ang pera. Bigla namang nagsalita si Crank na may halong takot, hindi raw nila pwedeng gawin yun. Ngunit mariing sinabi ni Ghislaine na siya ang tagapamahala at tagapangasiwa ng bahay sag-alan, na siyang pangunahing pinagmumula ng kita ni Baron Austin. Nahuli si Crank na nagsisikap mangdaya sa isang maharlika mula sa ibang kaharian. Dahil dito, nawala ng tiwala sa bahay sag-alan ang mga tao, binalaan siya ni Ghislaine na kung susubukan pa nitong guluhin ang lahat, ay papatayin niya ito. Diniinan ni Ghislaine ang kanyang espada sa leeg ni Crank. Makikita sa refleksyon ng kanyang talam ang matinding kaseryosohan sa kanyang mga salita. Kasabay ng paglitaw ng munting sugat sa leeg ng kalaban, gumapang ang takot sa katawan ni Crank kaya't agad siyang sumuko at sinabing naintindihan na niya. Pagkatapos nito, inimbitahan na ni Ghislaine si Claude na umalis na sila, ngunit pagharap niya sa kinatatayuan nito, wala na si Claude roon, doon niya napagtantong nakatakas na pala si Claude mula sa bahay sag-alan. Nainis si Belinda sa pagtakas ng sugarol at sa pagkukuha ng lahat ng perang napanalunan ng kanyang young master. Naalala naman ni Care na malamang ay pumunta lang ito sa ibang bahay sag-alan, sa tindi ng galit, nagpumilit si Belinda na kailangan agad nilang hanapin ito sa buong lugar. Ngunit kalmado lamang ang tugon ni Ghislaine, wika niya, hindi na kailangan, dahil alam na niya kung saan pupunta si Claude. Samantala, mabilis na tumatakas si Claude sakay ng kanyang kabayo, palayo sa bahay sag-alan. Napabuntong hininga siya habang lumilingon pabalik, hindi niya inaasahan na makakalabas pa siya ng buhay. Naguguluhan siya kung bakit siya tinutulungan ng isang maharlika. Sa huli, nagpasalamat na lamang siya sa taong tumulong sa kanya, nakamit na niya ang kanyang nais, at natupad ang kanyang layunin, kaya't humingi na lang siya ng paumanhin sa maharlika,
sapagkat kailangan talaga niyang makuha ang pera sa mga panahong ito. Isang taon na ang nakalipas, sa gitna ng kagubatan, makikita ang isang sirang bahay, sa loob nito, isang babae ang nakaluhod habang nakatikip ang kanyang mukha, sa harap niya ay nakakalat ang mga gintong barya, sa mga sandaling yun, kaharap niya si Claude, ang babae ay si Anna. Ipinapakita ni Claude ang gintong pera at sinabing kamangha-mangha ito. Ipinaliwanag niya na lumalabas pala na ang pagsusugal ay hindi lamang tungkol sa kapalaran, may formula para manalo. Kung patuloy silang kikita ng ganito, hindi na nila kailangang mamuhay sila ng nagtatago, ngunit sa wakas, makakamit din nila ang isang normal na buhay. Ngunit sinabihan siya ni Anna na itigil na ang kanyang ginagawa, nagulat si Claude sa narinig. Biglang hinawakan ni Anna ang kanyang kamay. Alam niya na hindi kasalanan ni Claude ang pagkamatay ng kanyang ama, na siya ring naging guro ni Claude. Habang umiiyak, nakikiusap si Anna. Makikita sa mukha ni Claude ang matinding bagbog, ngunit ginigiit pa rin niya na kasalanan niya ang lahat, dahil sa kanyang katangahan at kapabayaan, nagmistulang traidor ang kanyang guro. Biglang dumating ang isang matabang lalaki, ipinahayag niya ang kanyang sarili na si Boethius Arches, isang scholar at traidor mula sa Syrian Royal Academy, kasama niya ang kanyang anak, si Anna Arches. Dahil dito, dinakip si Anna at dinala sa bilangguan, naiwan si Claude na nakahandusay sa sahig, nanginginig ang katawan mula sa natamong bagbog, habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ni Anna. Nilapitan siya ng matabang lalaki at binigyan siya ng isang alok, magdala ng 2,000 gintong pera sa loob ng isang taon. Napaisip si Claude, sinabi ng lalaki na karaniwan, ang isang babae tulad ni Anna ay dapat na mamatay dahil sa kanyang ginawa, ngunit kung mababayaran ng buo ang pantubos, papakawalan siya. Dahil kay Anna, nagawa ni Claude ang lahat ng yun, gusto niyang mailabas si Anna mula sa kastilyo ng Austin. Samantala, sa isa pang tagpo, makikitang may isang lalaking nagsusulat, sinabi niya na punong-puno na ng mga bilanggo ang kulungan, mga walang silbing bilanggo na kumakain lang ng pagkain, kung hindi mababayaran ang kanilang pantubos, wala na silang dahilan para manatiling buhay. Ang lalaking ito ay si Baron Austin, kaya agad niyang inutusan si Rocher na patayin ang lahat ng hindi makakabayad ng pantubos sa loob ng linggong ito. Sumang-ayon si Rocher ngunit ipinaalala niya na mag-iisang taon na mula noong binigyan nila ng palugit si Claude. Napaisip si Baron Austin, napahawak siya sa kanyang baba at naalala ang anak ng traidor, kaya tinanong niya si Rocher kung may balita na ba kay Claude. Tumugon si Rocher na wala pa rin itong kinikita sa mga bahay sag-alan, parang pinipigilan siya ni Crank. Naisip ni Austin na gawin na lamang siyang katulong, ngunit dahil anak siya ng traidor, isa rin itong banta. Kaya inutusan niya na patayin na rin si Anna, kasabay ng iba pang bilanggo, at siguraduhing hindi ito malalaman ni Claude, nang tanungin ni Rocher kung sakaling makapagbayad ng pantubo si Claude, at ang sagot ni Austin ay kukunin nila ang pera at papatayin pa rin ito ng tahimik, walang mag-aalala kung may sugarol na mamamatay. Sa masamang ngiti ni Austin, syempre yun lang kung sakali na makalikom siya ng ransom. Biglang pumasok ang isang sundalo sa opisina ni Baron Austin at humingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pagdating. Nagulat si Austin at agad na nagtanong kung ano ang nangyari dahil malalim na ang gabi. Iniulat ng sundalo na dumating si Claude at gumawa ng kaguluhan, iginigit na may dala siyang pantubos. Nagulat si Baron Austin sa narinig. Sa mga oras na yun, isang bag ng pera ang inilapag sa mesa, dumating na nga si Claude sa opisina, dala ang 2,000 gintong pera. Tulad ng kanyang ipinangako, hiniling ni Claude na pakawala na si Anna. Habang nangyayari ito, sinuri ni Baron Austin ang bag ng pera at napagtantong totoo at hindi peke ang mga ito. Tinanong niya si Claude kung saan ang galing ang pera. Tugon ni Claude, nanalo siya sa sag-alan. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Austin, kaya inutusan niya ang mga sundalo na ikulong si Claude. Dahil dito, bakas sa mukha ni Claude ang matinding pagkagulat sa nangyayari. Agad siyang dinampot ng mga sundalo ni Austin at wala siyang nagawa sa pangyayari. Nagpumiglas siya at sinabi kay Austin ang totoo, na dinala naman niya ang kabuuan ng pantubos, tulad ng kanilang napagkasunduan. Subalit seryosong sinabi ni Austin na ang pinagmulan ng salaping yun ay matagal nang pinaghihinalaan, kaya kailangan muna niya itong ipasuri kay Crank. Binalaan niya si Claude na kung ayaw niyang mamatay, ay tahimik na lamang siyang sumama sa kulungan, ngunit sinabihan lang siya ni Claude na huwag siyang magpatawa. Ang tanging tugon naman ni Austin ay, ang sugarol na yun ay nagdala nga ng pantubos, ngunit hindi pa rin niya ito pinaniniwalaan. Habang sinasabi ito, nakatitig siya sa mga gintong pera. Nang marinig ni Claude ang pahayag ni Austin, sumigaw siya sa matinding galit, binabanggit ang pangalan nito. Sa gitna ng kaguluhan,
may biglang tumama sa batok ng dalawang gwardiya, dahilan para mawalan sila ng malay at bumagsak sa sahig ng walang kalaban-laban, laking gulat ng lahat ng naroroon sa loob. Napalingon si Claude nang may biglang humawak sa kanyang balikat, dumating na pala si Ghislaine at binati siya nito sa kanyang ginawa, agad na lumapit si Ghislaine kay Austin at binati rin ito, sabay sabing isang karangalan na makilala siya. Nagulat si Austin at agad nagtanong kung sino siya. Agad namang nagpakilala si Ghislaine Perdiem, isang baron ng Fenris sa kaharian ng Luthania. Kasabay nito, pinitik niya ang kanyang kamay, agad pumasok sina Belinda at Care, dala-dala si Crank na nakagapos at napaluhod sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Austin sa gulat nang makita ang kalagayan ni Crank, bigla namang hinayla ni Ghislaine ang isang upuan sa harap ni Austin, ipinatong ang kanyang mga paa sa ibabaw ng mesa, at nagsalita, uminom muna sila ng tsaa, marami pa silang pag-uusapan. Nagulat at nainis ang baron sa ipinakitang asal ni Ghislaine sa loob mismo ng kanyang teritoryo. Agad namang kumilos ang isang kabalyero at tinutukan si Ghislaine ng kanyang espada bilang parusa sa kanyang kawalang galang. Inutusan niya si Ghislaine na tumayo at magpakita ng respeto sa baron. Ngunit nagulat ang kabalyero nang may biglang tumutok din ng espada sa kanya. Dumating si Care at mariing inutusan ng kabalyero na umatras, binalaan niya itong huwag makialam sa bagay na hindi niya kayang hawakan. Nang makita ng kabalyero ang presensya ni Care, nanlaki ang kanyang mga mata at nanginig ang kanyang katawan sa takot. Dahil dito, lalong nagalit ang baron, tinuro niya si Ghislaine at galit na sinabi kung paanong naging bastos at marahas ito sa kanyang harapan, agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na palayasin ang mga gangster na ito. Ngunit kalmado lamang na nagsalita si Ghislaine, sinabi niyang hindi siya dumating upang makipaglaban, sa isang tusong ngiti, ipinaliwanag niya na narito siya upang singilin ang kabayarang nararapat para sa kanya. Bumalat ang tensyon sa loob ng opisina ng baron, nagulat ito at tinanong kung anong kabayaran ang tinutukoy ni Ghislaine. Tinawag ni Ghislaine si Belinda, agad naman itong tumugon at kinaladkad si Crank, saka sinipa palapit kay Ghislaine, habang hawak ni Ghislaine ang mukha ni Crank, napawisan at halatang natatakot, ipinaliwanag niya na nahuli niya itong lalaki, ang manager ng kanyang sugalan, na nandaraya sa isang laro laban sa kanya. Nagpasalamat si Ghislaine, sarkastiko, at sinabi na halos maubos ni Claude ang kanilang ipon sa pagtaya sa larong yun. Nagulat ang baron sa kanyang narinig habang pinagmamasdan ang isang bag ng gintong pera sa harapan niya. Agad namang nagpaliwanag si Crank sa kanyang Panginoon, sinasabing sila Ghislaine ang unang nandaya, nainis si Belinda sa kanyang mga sinasabi, kaya sinipa niya si Crank sa likod, galit sa kanyang pagsisinungaling. Nang masaksihan ng baron ang buong pangyayari, naisip niya namang si Crank at dapat sana ay pinili nitong mabuti ang kanyang kalaban, kaya't hinarap niya si Ghislaine at tinanong kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Kalmado namang ipinaliwanag ni Ghislaine na ang manipulasyon sa isang sag-alan, isang lugar na dapat pinaghaharian ng tiwala, ay hindi katanggap-tanggap, kaya't nais niyang makuha ang patas na kabayaran para sa kanya at kay Claude. Napatingin ang baron kay Ghislaine, hindi raw siya sigurado kung kaninong panig ang dapat paniwalaan. Kaya sinabi niya kay Ghislaine na kung tunay itong naghahanap ng hustisya, mas mainam na magtungo ito sa hukuman, wala raw kinalaman dito ang kanyang opisina. Napaisip si Ghislaine, ngunit saglit lang, sinabi niyang may kinalaman ang baron sa usaping ito. Nagtaas ng kilay ang baron, sa paanong paraan, maingat na inayos ni Ghislaine ang kanyang pagkakaupo at nagsimulang magpaliwanag. Ang sag-alang Kraken na pagmamay-ari niya ay dinarayo ng mga maharlika mula sa iba't ibang bansa. Kung kumalat ang balitang may pandarayang naganap doon, magmumukhang siya mismo, ang baron, ay nagkukonsinti sa panlilinlang sa mga bisitang maharlika. Nang marinig ito, napatigil ang baron, napansin ni Ghislaine ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha kaya ngumiti siya ng tuso, mukhang nagsisimula ng maging kawili-wili ang mga bagay, sabi ni Ghislaine. Nanlaki ang mga mata ng baron sa gulat at pagkabahala, sa isang iglap, napagtanto niya, galit at puno ng kaba, na sinusubukan siyang patahimikin ni Ghislaine sa pamamagitan ng isang uri ng suhol. Napatingin si Baron sa supot ng pera nang sabihin ni Ghislaine na ang kabayaran ay hindi dapat bababa sa 2 beses ng laman nito. Bukod pa rito, iginiit din ni Ghislaine na palayain si Anna Arches. Tahimik lamang si Claude habang nakikinig, halatang nabigla sa mga sinabi ni Ghislaine, dagdag pa nito, kung tatanggapin ng Baron ang alok, handa rin siyang kalimutan ang lahat na parang walang nangyari. Ngunit ang tanging tugon ng Baron ay isang malamig na naiintindihan na niya ang sitwasyon. Alam na niya ngayon kung ano ang nangyayari dito. Pagkatapos nito, bigla niyang sinigawan si Claude. Galit na galit siya. Tinawag itong walang utang na loob.
Lubos na nagulat si Claude sa mga nangyayari, giit ng Baron, binigyan niya ito ng pagkakataon upang iligtas ang babae na dapat sana'y ipapatay. Pero ito ang naging kapalit, nakipagtulungan pa si Claude sa isang maharlika mula sa ibang bansa upang magnakaw mula sa kanya. Dahil sa tumitinding tensyon, naging alerto sina Kerr at Belinda, agad silang naghanda sa posibleng labanan. Sinabihan ni Kerr si Claude na umalis dahil sagabal lamang siya. Samantala, iniisip naman ni Belinda kung paanong nauwi sila sa ganitong sitwasyon, ngunit sa huli, naisip niyang mula pa sa simula ay magkasama na silang nagtatrabaho, kaya kailangang tapusin nila ito. Inutusan ni Ghislaine si Belinda na iabot sa kanya ang kanyang patalim. Sa galit, bumulalas ang Baron na papatayin na lang niya silang lahat. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na tapusin sila. Agad sumugod ang isang kabalyero patungo kay Ghislaine, ngunit sinipa lamang nito ang supot ng pera, na tumama diretso sa mukha ng sundalo. Habang nagkakagulo, mabilis na hinugot ni Ghislaine ang kanyang patalim at tinangkang saksakin ng Baron. Nagulat ang Baron sa bilis ng kilos, tumama ang patalim sa kanyang kamay at bumawan ito ng malalim. Dahil sa matinding sakit, napasigaw ang Baron, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong opisina habang pinipigilan nina Kerr at Belinda ang mga sumusugod na kabalyero. Sa seryosong tinig, sinabi ni Ghislaine kina Belinda at Kerr na subukan nilang huwag pumatay. Nainis man, sumunod si Kerr habang sinasalubong niya ang isa sa mga kabalyero. Gamit ang bilis niya, nasangga niya ang atake mula sa likuran, nabuksan ang depensa ng kalaban, at sinuntok ito sa mukha ng buong lakas. Gamit naman ang kanyang mga wire, napigilan ni Belinda ang pag-atake ng isa pang kabalyero. Ginamit niya ang pagkakataon upang paikutin ang katawan at ihampas ang isang malakas na turn-around kick na tumama sa panga ng kalaban. Samantala, pinagtulungan si Ghislaine ng dalawang kabalyero, nasangga niya ang unang atake at sinalubong ang isa pang papalapit gamit ang kanyang espada. Nagsalpukan ang kanilang mga sandata, habang may isa pang paparating na atake, mabilis niya itong naiwasan at sinunggaban ang leeg ng kalaban gamit ang hawakan ng espada. Tahimik lang si Claude habang pinagmamasdan ang matinding labanan sa harapan niya, napuno ng pagkalito ang kanyang isipan, tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang sentido, at natanong niya sa sarili, sino ba talaga sila? Patuloy pa rin ang labanan ng grupo ni Ghislaine laban sa mga sundalo ng Baron. Napasigaw ang Baron sa matinding sakit habang iniisip ni Claude kung bakit ginagawa ito ni Ghislaine para sa kanya. Naalala niya noong hinakbayan siya ni Ghislaine at sinabihan siyang kailangan siya nito. Ramdam ni Claude hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto na walang kabutihang loob na walang dahilan. Sa oras na yun, nagawang inutralize ng grupo ni Ghislaine ang mga sundalo ng Baron. Hawak pa rin ni Ghislaine ang patalim na nakabaon sa kamay ng Baron. Sa nanginginig na tinig, tinawag siya ng Baron na isang magnanakaw at tinanong kung bakit niya ito ginagawa sa isang maharlika. Binunot ni Ghislaine ang kanyang patalim at, gaya ng sinabi niya, kukunin niya ang pera at si Anna. Sinabihan niya ang Baron kung may problema ito, harapin siya. Naputo lang sinasabi ni Ghislaine nang biglang may humawak sa kanya, si Claude. Napatingin siya rito habang si Claude ay tahimik na nag-iisip, kung ginagawa ito ni Ghislaine para sa kanya, hindi niya ito tatanggihan. Humarap si Claude kay Baron Austin, sinabi niya rito, kung may problema siya, pumunta ka sa Fenris ng kaharian ng Luthania, tatratuhin kita roon bilang isang bisita, ngunit sa isip ni Claude, mas mabuti na ito kaysa pagsisihan niya sa huli. Agad na umalis sina Ghislaine pabalik sa Fenris, nadaanan nila ang mga kabundukan, kagubatan, at ang bahay ng guru ni Claude na ama ni Anna, hanggang sa natano na nila ang kaharian ng Fenris. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Claude. Napalingon siya nang tanungin ni Ghislaine kung sigurado ba siyang ayaw niyang tumira kasama si Anna. Malungkot ang tugon ni Claude, mas mabuti na rin yun, sigurado siyang mas magiging komportable si Anna sa kanyang sariling bayan, nang wala siya, sapagkat ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama ay nasa paligid pa rin. Napatingala si Claude, may bahid ng pagkadismaya sa mukha, hindi man lang niya ito nailigtas mag-isa. Samantala, tahimik lang si Ghislaine habang pinagmamasdan si Claude. Napaisip siya, dahil sa pagtulong na ito, parang nabayaran na rin niya ang utang na loob niya kay Claude. Naalala niya ang nakaraan, nung nilamon siya ng paghihiganti. Dahil doon, gaman ang pakiramdam niya habang magkasama sila ngayon, bahagyang ngumiti si Ghislaine. Habang papalapit sila sa Fenris, tinanong ni Ghislaine si Claude tungkol sa lugar, na maganda ba ang hangin dito. Ngunit ang tanging sagot ni Claude, kung may pagkakataon kang patayin ng Panginoon ng lupain na ito, gawin niya, mukhang kakaiba ang lupain ito. Kaya madali lang sa kanya na makuha ito. Napakunot noo si Ghislaine, iminumungkahi ba niya na patayin ang kanyang sarili, sa narinig,
Bakas sa mukha ni Claude ang matinding pagkagulat, doon niya napagtanto na mukhang isang mahirap na lalawigan ang kanyang lupain, sinundan lang siya ni Ghislaine dahil mukha siyang mayaman. Sa kabila ng sinabi ni Claude, tahimik lang si Ghislaine, bigla niyang inakbayan si Claude, na labis niyang ikinagulat, mula ngayon, siya na ang tagapagmana ng kanilang lupain. Ipinakita ni Ghislaine kay Claude ang paligid, ang lahat ng nakikita niya mula rito, ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Nagulat si Claude, sa wakas, inamin niya, gusto niyang makasama si Anna, kaya hiniling niya kay Ghislaine na pabayaan na lang siya, ngunit ang tanging tugon ni Ghislaine, nahuli na ang lahat, samantala, sa kabila ng kaharian, may isang figurang nakaupo sa trono, tahimik ang paligid habang nag-uusap ang mga tao tungkol sa kaharian ng Perdiem at ng Fenris, sa matalim niyang tingin, ipinakita ng lalaking ito ang matinding pagkamuhi niya kay Ghislaine. Nakarating na rin ang grupo ni Ghislaine sa teritoryo ng Fenris, at mula sa malayo ay tanaw na nila ang kastilyo. Sa loob ng kastilyo, naroon ang tatlong mandirigma ni Ghislaine, 2 mage, at ang kanilang bagong kasamahan na si Claude. Nakatayo si Ghislaine sa harapan nila kasama ang kanyang mga sundalo, mga biyerang mandirigma. Bago pa man siya magsalita, nagpasalamat muna si Ghislaine sa kanyang mga tauhan sa pagdalo sa pagtitipon, masaya niyang inihayag na sisimulan na nila ang pagpupulong, masigla namang sumang-ayon ang kanyang mga sundalo, umalingaw-ngaw ang kanilang tinig sa buong bulwagan. Ipinahayag ni Ghislaine na ang teritoryong kamakailan lamang ay nakawala sa ilalim ng mapaniil na pamumuno ni The Guard, ang dating konde, ay nasa napakasamang kalagayan, dahil dito, itinalaga niya si Claude upang subaybayan ang lahat ng administratibong gawain at pamunuan ng pagsasaayos ng bayan upang muling maibalik ito sa dating kaayusan. Kasama si Claude at ang kanyang mga sundalo, sinimulan ni Ghislaine ang pagsusuri sa buong teritoryo ng Fenris. Ani niya kay Claude, ang unang hakbang ay magsagawa ng sensus ng populasyon, hanapin ang bawat mamamayan at ibalik sila sa kani-kanilang mga nayon. Tumigil siya sandali, tumingin kay Claude, at nagutos, kapag natapos na ang bilang ng populasyon, bumili ng sapat na pagkain para sa 6 na buwan, unahin daw nilang lutisin ang problema sa pagkain. Habang itinatala ni Claude ang mga sinabi ni Ghislaine, sumang-ayon siya sa mga utos nito, patuloy silang naglalakad habang nagpapatuloy ang paliwanag ni Ghislaine. Dagdag pa niya, simula ngayon, kailangan ng magsaka sa lupa, kailangan nilang bigyan ng mga baka at araro ang mga magsasaka upang may handa ang mga bukirin. Bukod dito, iminungkahi rin niyang linisin ang ilang bahagi ng kagubatan upang makalikha pa ng karagdagang lupang sakahan. Nagulat si Claude at napatanong kung balak ba ni Ghislaine na magtanim sila sa tuyong lupaing iyon, agad naman itong sinang-ayunan ni Ghislaine. Sa kanilang paglalakad, napadaan sila sa bangkay ng isang dambuhalang ahas. Iminungkahi ni Ghislaine na gilingin ang mga buto at gamitin ang dugo nito bilang pataba. Binanggit din niya na ang mga lumang pasilidad ay wala ng silbi, kaya't dapat nang palitan ang mga sirang kagamitan. Magtatayo rin sila ng mga bagong bodega at mga kanal. Habang patuloy na nagsasalita si Ghislaine, tumulo ang malamig na pawis ni Claude. Naisip niya kung nagbibiro ba si Ghislaine sa dami ng mga ipinatong sa kanyang balikat. Ginawa kasi siyang katiwala ng Fenris, tagapamahala, tagapangasiwa, eskriba, walang pinansyal, inspector, tribuno, hukom, opisyal ng pagbili, opisyal ng kaugalian, opisyal ng buwis, tagapamahala ng pagkain at inumin, tagapamahala ng kapakanan ng mamamayan, at marami pang iba. Lahat ng iyon, papel niya. Matapos suriin ang mga problema ng Fenris, nagulat si Ghislaine sa sinabi ni Claude. Nanginginig itong umamin na hindi niya kayang gampanan ang lahat ng iyon ng mag-isa. Tahimik ngunit seryoso ang sagot ni Ghislaine. Hindi pa niya ito nagagawa noon, kaya dapat sulitin na ang pagkakataon, at kung kailangan ni Claude ng dagdag na tauhan, maaari siyang mag-hire. Napaisip si Claude sandali, ngunit sa susunod na sandali, bigla itong tumakbo upang tumakas. Agad na inutusan ni Ghislaine si Wendy, mabilis itong gumalaw mula sa likuran, tumalon sa ere, at ginamit ang kanyang mga wire at hook upang atali si Claude, hindi na ito makagalaw. Ngumiti si Wendy at nagpakilala. Siya raw ang itinalagang bodyguard ng kanyang head butler na si Belinda, at inaasahan niya ang pakikipagtulungan ni Claude. Samantala, napasigaw si Claude sa masaklap niyang kalagayan. Sa isip ni Ghislaine, mabigat lang ito sa simula para kay Claude, kailangan lang niyang magtiis. Noon pa man, kaya na ni Claude ang mga ganitong gawain, na parang normal na paghinga lamang. Pagkatapos, muling nagsimulang maglibot si Ghislaine sa teritoryo ng Fenris, kasama si Wendy. Samantalang si Claude naman ay dismayado sa mga nangyayari. Sa isipan ni Ghislaine,
malinaw na ang pagkakait ng kapangyarihan sa mga maharlika ay resulta ng kanilang pang-aabuso at pang-aapi. Dahil dito, ang mga karaniwang mamamayan ay nawalan ng gana sa paggawa matapos ang paulit-ulit na kahirapan, tagutom, at pagkakait ng hustisya. Ang mga suliraning ito, kapag patuloy na hindi tinutugunan, ay lalo lamang lumilikha ng agwat sa pagitan ng mga uri ng tao. Alam ni Ghislaine na kailangang agarang lutesin ang mga pangunahing problema kung nais nilang dalhin sa tamang direksyon ang buong teritoryo, subalit may malaking sagabal, kapos na sila sa pera, kung magpapatuloy ang mabilis na paggastos ng pondo, posibleng hindi na sila makakatanggap ng kabayaran sa loob ng 3 buwan. Napailing si Belinda nang marinig ito, habang si Gillian ay seryosong nagbanggit na isa itong malaking suliranin. Bigla namang sumabat si Claire, nagtatanong kung bakit pa nila pinuproblema ang lahat ng ito gayong maaari naman daw silang gumamit ng mga runestone. Ipinaliwanag ni Ghislaine na hindi maaaring ipagbili ang mga runestone, dahil may mas mahalaga pa silang paggagamitan, pananaliksik sa mahika at iba pang layunin. Dagdag pa niya, hindi rin ito walang hanggan, may limitasyon ang pinanggagalingan ng mga runestone, kaya hindi sila maaaring umasa lamang dito bilang pangunahing pinagkukunan ng yaman. Naputol ang paliwanag ni Ghislaine nang biglang pumasok si Claude at naghayag na kailangan nila ng isang mapapanatiling pinagkukunan ng kita. Eksakto naman ang kanyang pagdating, ayon kay Ghislaine, dahil may ipagagawa sana siya rito, ngunit bago pa man ito makapagsalita, sinabi agad ni Claude na hindi na niya kailangang sabihin yun sa kanya, dahil dumating siya dala ang pinakamahusay na plano para iligtas ang teritoryo. Dahil sa kumpiyansang ito, tahimik na pinagmasdan ng lahat si Claude, kumpiyansa niyang ipinahayag ang kanyang mungkahi, magbukas ng isang bahay sagalan sa Fenris, dahil sa narinig, agad siyang sinipa palayo sa kastilyo. Kasunod nito, inutusan ni Belinda si Wendy na simula ngayon, sampalan si Claude bago ito makapagsalita ng walang saysay, walang atubiling sumang-ayon si Wendy at isinulat agad ito sa talaan, na bahala naman si Claude at tinanong kung ano ba talaga ang inaasahan nila sa kanya. Gayunpaman, ipinagpipilitan pa rin niya na kung hindi sila makapagtanim at hindi maaaring gamitin ang runestone, marapat lamang na gawing entertainment city ang disyertong ito. Mula sa kanyang likuran, bigla namang lumitaw si Alpoy at sumang-ayon sa kanyang mungkahi. Tumugon si Ghislaine na pag-iisipan niya ito, dahil maaaring may oportunidad nga sa ideya, subalit sa ngayon, iniutos niya kay Claude na unahin muna ang mga ipinagagawa sa kanya. Hindi pa rin sumusuko si Claude at iginigiit, paano sila mabubuhay hanggang doon? Kalmado namang ipinaliwanag ni Ghislaine, kung magtatayo sila ng bahay sagalan bago pa maitatag ng maayos ang buong teritoryo, maaaring kumita nga sila sa simula, ngunit hindi nila mapipigilan ang pagdagsa ng mga taong may masasamang layunin. Sa isip ni Ghislaine, kung sakaling kailangan pa nilang labanan ang mga ito sa hinaharap, magiging pabigat ito sa pangmatagalang plano ng Fenris. Naisip ni Claude na baka maubusan sila ng pagkain, at baka huli na ang lahat bago pa sila makapaghanda, kaya iminungkahi niyang dapat subukan nila kahit ano, kahit kaunti, bago tuluyang maubos ang kanilang pera, kahit sa pagkain man lang. Idinagdag pa ni Alpoy na ang ibang mga Panginoon ay hindi naman nagsasaka rito, malamang, hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, dahil dito, naisipan nilang gawing sikat ang lugar sa pamamagitan ng pagpapatayo ng isang malaking kasino. Nang marinig ni Ghislaine ang kanilang mga suhestyon, iminungkahi niyang siya na ang bahala sa suliranin sa pagkain. Nagulat si Claude sa sinabi nito, diretsyong sinabi ni Ghislaine kay Claude na papatubuhin niya ang mga pananim sa lupaing ito, kaya mula ngayon, kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos nang walang reklamo. Napabuntong hininga si Claude, aniya, sinabi na niya kay Ghislaine noon pa na hindi tatubo ang mga pananim sa lupang yon, ngunit napangiti si Ghislaine at tinanong si Claude, sigurado ba siya? Kaya ba niyang manumpa sa bagay na yan? Positibo ang naging tugon ni Claude at Alpoy, anumang mangyari, paninindigan nila ito. Masaya namang iminungkahi ni Ghislaine, gusto ba nilang magpustahan sila? Sa loob ng 3 buwan, tingnan nila ang resulta dito sa teritoryo ng Fenris. Nanlaki ang mga mata ng dalawa sa kanilang nakita pagkaraan ng 3 buwan, tila isang panaginip ang nasasaksihan nila, masaganang ani ng mga pananim, tulad ng sinabi ni Ghislaine. Tinanong ni Claude si Alpoy, nananaginip ba sila? At sa oras na yun, nakita ng lahat ang mga magsasakang nagsisimula ng umani ng palay, hindi sila makapaniwala na gumana ito, matagal na simula noong huling beses na may tumubong ani sa lupang iyon. Muli, nagulat si Claude at tinanong si Ghislaine kung paano niya ito nagawa, ipinaliwanag ni Ghislaine na gumamit siya ng magagandang klase ng butil na kayang tumubo kahit sa mahirap na kapaligiran, bago itanim,
nagkalat sila ng pulbos mula sa buto at dugo ng ahas, na puno ng sustansya, sa mga nilinis na bukid. Pagkatapos nito, nagtanim sila ng mga butil ng palay na pinalakas gamit ang bilog ng pagpapalakas ng mana, habang hawak ni Ghislaine ang mga uhay ng palay, sinabi niya, kung ganito nila itatanim, mas mabilis ito natutubo at mas madalas sila makaani. Nabahala naman si Alpoy nang maunawaan niya kung bakit nga ba sila nagpagawa ng mana amplification circles sa mga mage, na mula si Vanessa nang purihin siya ni Ghislaine sa kanyang kahangahangang ideya, ang paggamit ng mga spell ng mana amplification na karaniwang ginagamit lang sa mga tao, ngayon ay ginamit sa mga buto ng pananim. Napaisip si Ghislaine, hindi niya naisip ito noon, ang mana amplification spell ay isang bilog na mahika na humihigop ng kapangyarihang nakaimbak sa runestone, at kayang pabilisin ang pagdami ng mana ng ilang ulit. Bagamat may pagtutol sa paggamit ng isang bagay na mahalaga tulad ng runestone para sa trigo, matapos niyang ipakita ang resulta, napilitan ang lahat na tanggapin ito, isa itong paraan na nasubok na ng mga mage at mga scholar, at marahil ay gagamitin pa sa hinaharap. Naalala ni Ghislaine na noon, hindi siya interesado sa mga detalyeng ito, ngunit ngayon, nagpunyagi ang mga mamamayan ng Fenris dahil sa kanyang ginawa. Isinigaw ng mga tao, simula ngayon, susunod na sila sa kanya, Baron Ghislaine, sa kanya ang kanilang pananampalataya, hindi na sila magugutom pa. At sabay-sabay nilang isinigaw, mabuhay ang Baron ng Fenris. Samantala, habang abala ang lahat sa pagdiriwang, dahan-dahan namang tumatakas sina Claude at Alpoy, ngunit bigla silang napatigil nang may tumawag sa kanila, bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabahala. Ngumiti si Ghislaine at tanong niya, saan kayo pupunta? Kailangan niyo munang pumirma sa kontrata. Napalingon ang dalawa, tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga mukha, habang tahimik silang nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang kontratang sinasabi niya? May kinuha si Ghislaine mula sa kanyang damit, isang kontrata, ayon dito, kapag nanalo sila, makakatanggap sila ng 5,000 gold at ang kanilang kalayaan, ngunit kung matalo, sila ay magiging alipin sa loob ng 10 taon, nang ipakita niya ito kina Alpoy at Claude, labis silang nagulat. Hindi nila maalala na may ganitong pastahan, dahil dito, hindi maipinta ang kanilang mga mukha sa pagkabahala. Natapos na ang panahon ng anihan, at ngayon ay mayroon na silang matatag na supply ng pagkain. Sa wakas, maaari na nilang gamitin ang mga runestone para sa iba pang bagay, hindi lang sa pagbibenta. Lumipas ang ilang araw, kinausap ni Ghislaine ang master ng Magic Tower, na bahala ito nang marinig ang plano ni Ghislaine, nais nitong magtayo ng sangay ng Magic Tower sa kanilang lugar. Bagaman sumang-ayon ang matanda sa plano, pinigilan niya ito dahil ang totoo, dumaan lang siya para batiin ang kanyang nakababatang kapatid na ngayon ay isa ng Panginoon at ganon din sa kanya. Ipinaliwanag ni Ghislaine na ang tagumpay nila kay The Guard sa nakaraang digmaan ay dahil lamang sa tulong ng Mage Tower, halos hindi sila nanalo, lalo na sa pagsabog ng runestone. Nang marinig ito, nang inig ang katawan ng matanda, sa kanyang isip, hindi siya makapaniwala na pinasabog ni Ghislaine ang isang mahalagang runestone. Ang alam lang niya ay inangkin ni Ghislaine ang tagumpay, ngunit hindi niya binanggit ang sakripisyo ng runestone. Napabuntong hininga si Ghislaine at sinabi, kung ang Fenris, isang bagong simula pa lamang na teritoryo, ay muling inatake, ang tanging paraan lang para mapigilan ito ay ang pagsabog ng runestone, gaya ng dati. Nabahala ang matanda sa ganitong uri ng pag-iisip ni Ghislaine, ngunit masiglang binanggit ni Ghislaine na nais niyang padalhan siya ng maraming mage. Naisip ni Ghislaine na mahusay gamitin ang mga mage sa mga proyekto sa konstruksyon. Dahil dito, sinimulan na ni Ghislaine ang pagpapagawa ng mga bahay, daanan ng tubig, at simbahan. Sa tulong ng mga mage, itinayo ang Red Flame Mage Tower, ang sangay sa Fenris. Nagpasalamat si Ghislaine sa mga mage na ipinadala mula sa tower, dahil sa kanilang kakayahan, mabilis natapos ang malalaking proyekto sa konstruksyon, ngunit kalaunan, nagreklamo ang mga mage at tinawag si Ghislaine na isang walang pusong halimaw. Para sa kanila, hindi patas na ipasok sila sa mabibigat na paggawa, dahil sila ay mga mage. Nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, hindi kasi madaling mag-adjust sa bagong buhay sa teritoryo, ngunit sa huli, palagi naman silang nakabubuo ng kasunduan. Inutusan ni Ghislaine si Alpoy na dalhin ang mga kontrata, ngunit tumanggi ito. Sa kanyang isipan, hindi pa rin siya makapaniwala na isa na siyang alipin. Gayunpaman, nagsimula na muling gumana ang teritoryo. Sa loob ng opisina ni Ghislaine, biglang pumasok si Claude. May masamang balita, may sumiklab na kaguluhan na may pag-aalsa sa Rayfold. Dumating si Amelia kasama ang kanyang hukbo.
Napaisip si Ghislaine, bakit nangyayari ito ng mas maaga kaysa sa dati? Baka ito ay dahil sa pakikialam niya. Sina Desmond at Amelia, aniya, ay mga puppet lamang na kumikilos ayon sa utos ni Duque Delphine. Dahil nabigo silang makuha ang per diem sa pamamagitan ni The Guard, napilitan silang lumapit mismo. Dahil dito, inanunsyo ni Ghislaine sa lahat, ang digmaan ay hindi pa tapos, tinanong ni Gillian kung ano ang kanilang gagawin. Samantala, nagulat si Belinda nang marinig na pinalalawak ni Amelia ang kanyang teritoryo. Naisip ni Ghislaine na lalo lang nilang hinihigpitan ang lubid sa kanyang leeg, ngunit hindi rin siya mananahimik. Iniutos niya na magtungo sila sa kabisera ng kaharian, ang capital city of Lutenia sa kaharian ng Cardenia. Sa loob ng isang madilim at magulong silid, makikita ang isang kamay na umuusok habang sinisikate ng araw. Mula sa usok, lumitaw ang isang figura na nakabaluti. Tahimik itong nakatingin sa kanyang nanginginig na kamay habang pabulong na sinasabi, gusto na niyang mamatay.